Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved co-preacher, Brother Benji Dorian. Tayo ka sa manalangin minamahal. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. O di kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras tumahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo o Diyos paunawa ang bawat isa na naririto. Hipuin mo mahal na Panginoon kailang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa gangan ng akin, wala kong magagawa. Hallelujah. By the prayer of your end-time prophet, our beloved, Honorable Evangelist Pastor Wessel Meda, hallelujah, I command demons of unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, to my beloved co-preachers and co-workers, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, sa namumuno po ng barangay nito, ating po beloved Honorable Barangay Chairwoman Akain, to our beloved Police Master Sergeant Dexter M. Pascua. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ating pong mga kasamahan din po mga kapulisan kanina, minamahal. Nabanggit po ng nagsalita kanina na ang PNP ngayon ay pulis ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang AFP naman, Armed Forces ng Panginoon din. Amen. Kailangan kasi nila ang Panginoon dahil nandyan yung banta ng gera eh. Sabi ng mahal na Panginoon, no weapon that is formed against thee shall prosper. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay sa mga lingkod ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sa lahat na narito, minamahal ating mga beloved viewers, a pleasant afternoon to each and everyone. Ang ating mahal na Panginoon hanggang ngayon ay nagkukrusada pa rin. Sabi nga ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So ano ba ang ginagawa ng mahal na Panginoon noon? Sabi ng mga gawa, Gs 38, Acts chapter 10, verse 38. Ating pong basahin. Dito po sa gawa, Gs 38, ganito po ang sinasabi mga minamahal. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and went around doing good and healing all who were under the devil's power. Amen. Ito po yung
kailangan natin. Kailangan tuloy-tuloy ang krusada ng mahal na Panginoon. Para ang mga tao na naalipin ng kapangyarihan ng kadiliman ay makalagan. Ano po yung gawa ng dyablo? Satan came to steal, to kill, and to destroy. So, sa pamagitan ng mga sakit, yung mga masamang espiritu na pumapasok sa tao, na yung mga mababait dati na tao ay nagiging kriminal, gumagawa na ng kasamaan. Salamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Mayroon akong panood, at ito po'y inumpisahan na ng ating mga kapulisan, yung bawal na po yung mag-inuman sa kalye. Tama po, sir? No? Saan na pwede mag-inuman? Sa loob ng bakod. Hindi kaya pagdalhin sa loob ng bakod ng inuman, doon naman magrambol sila sa loob. Magalit yung asawa. Kasi yung iba kasing mga lasinggero na mga husband, patago yun. O, pupunta sa barkada, makipag-inuman, di alam ng asawa. Hindi din alam ng mga anak. Pero kung sa loob na ng bakod, makita na ng mga anak ang ginawa ng kanilang magulang, makita na rin ng asawa kung sino mga barkada ng kanyang husband, magkagulo pa rin. So, mas maganda siguro, totally, magbagong buhay ng mga Pilipino para wala ng problema. Amen? Sabi nga ng Bible, di ba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan po ang dahilan kung bakit nagsusumika po ang ating PNP. Mayroon po silang tinatawag na life coach. At kasama po tayo doon na tumutulong sa life coach ng ating mga PNP. Dahil aminado po sila, minamahal, na wala na po silang panahon na makinig sa salita ng Diyos dahil busy po sila. 24/7. At kung hindi naman sila mag-duty ng 24/7, hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Dahil nandyan yung mga akyat bahay. Sa ibang lugar nga, minamahal, pag magsaing ka, pagtalikuran mo yung sinaing mo, pagbalik mo, wala na yung sinaing mo, iba nang kumain. Pagkaluto. Kasi dikit-dikit ang bahay nila doon. Magsaing ka, maya-maya, pag pasok ka sa sala, pagbalik mo, wala na yung sinaing mo. Mabuti pa nga dito sa Isabela, yung magbilad ka ng palay, magbilad ka ng mais, kahit tabunan mo lang yan, kinabukasan, nandyan pa rin. Pero narinig ko yung sinabi ni Lieutenant Colonel Kansiran ba yun? Yung police station commander ng Kawayan. Kansiran, no? Sabi niya, kasi may People's Assembly sa Atulayan. Sabi niya, huwag na kayong magbilad na iwanan sa kalsada. Dahil mayroon na daw mga report na ninanakaw, may magnakaw ng isang sako. Hindi na mamahalata yun. Kung 100 na sacks yung nilagay mo dyan, magkuha ng isang sako yung magnanakaw. Sa sunod na araw, pag nandyan pa rin, isang sako. Hindi mahalata. Hindi naman uubusin. So talagang nandyan na yun. Dahil sa hirap, gutom na ang mga tao. Lalo na ngayon, aabot pa daw ng 150 ang litro ng krodo. Walang problema sa atin na tayo ay naglilingkod sa Malapinoon. Sanay tayo sa hirap at ginhawa. Amen. Ang problema yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi nila maunawaan yon. Tayo, kaya nating hindi kumain. 10 araw straight.
buhay pa tayo. Ating mahal na pastor, 40 days, many times. Day and night, hindi kumakain, tubig lang. Pagpasok niya sa kampo ng Abu Sayyaf, July 1 up to October 2, 3 months, walang kain, araw at gabi. Kunting tubig lang. Pupuri, araw at gabi. Kasama kami, mga prayer warriors. I was the spokesman during that mission. Ako yung humaharap ng mga kilabot na commander ng Abu Sayyaf. Sila Robot, sila Susukan, at iba pang mga commander. Dahil sabi ni Mala Pastor, walang magsasalita, si Brother Danny lang. Every time na may darating na mga grupo ng Abu Sayyaf, para titingnan yung mga na hostage na galing sa sipanan, dadaan sa amin, habang kami nag-aayuno, sabi ng mahal pastor sa akin, Brother Danny, ikaw ang kakausap, salubungin mo. So akong sasalubong. Hindi mahaba ang fasting ko, minamahal. Nung ako'y pinauna ng mahal pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, sa Sulo, from Cagayan de Oro, 7 days pa lang yung fasting ko. Pinapasting ako ng 10 days, pero tumawag siya pagka 7 days. Sabi niya, ilang days ka na? Sabi ko, mahal pastor, 7 days pa lang. Araw at gabi yun, walang kain. Nag-straight ako ng mga 3 days yata yun without water and food. 3 days. Sabi niya, mauna ka sa Sulo. Ako na ang manalangin para sa'yo. Dahil inutos ng man of God, madaling araw, nagligpit na ako, sakay ako ng bus, nauna ko sa Sulo. Pagdating ko sa Sulo, naghanap ako ng Abu Sayyaf. Nung mayroon na akong nahanap, tumawag ako sa mahal na pastor. Walang cellphone pa noon. 1990, year 2000. Year 2000 yon. Wala pang cellphone ang Sulo noon. Landline, PLDT, yung Bayantel yata yon. Payphone. Nakalinya kami lahat. Nung ako na, sabi ko, mahal pastor, mayroon na akong nahanap na Abu Sayyaf. Hindi ko alam, narinig pala ako ng mga tao na sa likod, puro Muslim, nakalinya. Pagbaba ko sa telephone, nilapitan ako. Naghahanap ka ng Abu Sayyaf? Sabi ko, opo. Ako, Abu Sayyaf. Halos sila lahat nag-introduce sa sarili nila, Abu Sayyaf. Sabihin mo sa pastor nyo, ako ang mag-guide sa inyo sa kampo ng Abu Sayyaf. Tumawag ako. Mabuti na lang, nung nabalita na yon, lumabas na sa Inquirer, sa television, sa radyo, hinanap ako ng station manager ng radyo ng bayan sa Hulo. Sabi niya, ikaw ba ang pinauna ni Evangelist Almeida? Sabi ko, ako po. Huwag kayong magtiwala kung kanino man ang sa kanino dito. Kung gusto nyong pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, sa akin na po kayo magtiwala. Ako ang magdala sa inyo doon. Nagpakita ng picture. Katabi niya si Commander Robot. Si Commander Robot pala, nung hindi pa siya nag-Abu Sayyaf, tauhan pala ni Governor Abdul Sakortan. At si Sini Masong Tan ay kamag-anak ni Governor Abdul Sakortan. Sabi niya, ako ay station manager ng radyo ng bayan. Pinakita yung ID niya. Kamag-anak ko si Governor at kaibigan ko si Robot. Kung gusto niyo pumasok doon, ako na lang ang mag-guide sa inyo. O, tumawag ako kay mahal pastor. Sabi ng mahal pastor, bukas na bukas, nandyan na ako. Yun ang umpisa ng mission ng man of God sa kampo ng Abu Sayyaf. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero hindi madali. Hindi madali. Nalampasan man namin yung mga checkpoint ng police kasi nabalitaan ng armed forces at police na papasok ang malapastor. So lahat ng mga entry points papunta ng bundok,
May checkpoint. Pagdaan namin sa batalyon ng Philippine Army, brigade, kasi may brigade doon. Ngayon, mayroon ng division doon sa Solo. Dati brigade pa lang ang nandun. Pagdaan namin sa brigade, checkpoint. Mahabang linyahan. Sabi ng malapastor, ano yan, Brother Danny? Sabi ko, malapastor, checkpoint po ng brigade. Pagtalo yun na ang tapat dyan, hindi nila tayo pabababain. Imposible talaga, minamahal. Dahil yung mga nauna sa amin, naka-Fortuner, ano pa mga sasakyan, baba talaga lahat. Kahit yung mga jeepney doon, baba lahat. Tinitingnan ang loob, tinitingnan ang bawat mukha. Pero sabi ng malapastor, pag tapat natin dyan, hindi sila makakilos. Makakapasok tayo sa kampo ni robot. Totoo nga. Nung tumapat na yung sasakyan na aming sinakyan, yung Tamaraw FX na aircon, sasakyan ng board member, pinahiram, board member ng Sulu. Pagtapat doon sa mga sundalo, nagulat ako, para silang mga estatwa. Tapos may tumakbo galing sa loob. Bakit yan? Bakit nahinto? Sumigaw, go! Pag sinabing go, nagsinyas naman yung sundalo, gumanon. Di, pinapasok kami. Hindi na kami tiningnan. Pati yung jeep na nandoon mga kasama kong pre-warriors na iba at yung 35 sacks of rice kasi nanghingi si robot ng 35 na sakong bigas dahil ipakain daw niya doon sa mga bihag nila. 35 sacks of rice na 25 kilos each. Kasi wala namang 50 kilos doon eh. Mga bigas doon galing Vietnam. Bumili kami. Yung Tamaro FX sa jeep, pinasok. Pagkatapos doon, pinara uli. Hinahulog-hug uli. Tama ang sinabi ng malapastor, pag tayo na ang makatapat, hindi tayo haharangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa kami. Tuwang-tuwa ako. Kasi nandoon ako sa tabi ng driver. Pagdating sa unahan, wala pang mga 200 meters. Tapat sa paaralan ng elementarya, papunta ng Talipaw. May armado na namang humarang. Sabi ng malapastor, sino yan, Brother Dan? Sabi ko, malapastor, dinaanan ko na to eh. Kasi bago pumasok ang malapastor, sinorbe ko muna yon. May brigade, tapos sa unahan, may checkpoint ng Imay Left. Sa unahan, may Imini Left. Sa unahan, may Abu Sayyaf. Bago ka makapasok ng Talipaw, maraming mga checkpoint. Sabi ko, malapastor, bagong checkpoint yan ah. Para. Sabi niya, para. Pumasok sa Tamaraw FX yung iba. May tumabi sa akin. Tapos tininan ko sa salamin, may sumakay doon sa atip ng jeep, pata sa loob. Mga Abu Sayyaf pala. Tapos nung nagpakilala yung katabi ko, maliit lang, sabi niya, ako si robot. Welcome to the kingdom of Allah. Sabi niya kay malapastor. Malaya po kayo sa aming kampo. Mangaral, Father Almeida. Sabi ko, Pastor Almeida, sabi niya. Sabi ng malapastor, praise the Lord. Imagine, kakikikita lang nila, sabi na ni robot kaagad, malaya kayong mangaral sa aming kampo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Samantalang, pag makitaan kanilang nagdala ng Biblia, pugot ulo talaga, papatayin ka. Yun pa lang, bagong kita pa lang niya sa mahal na pastor, hinipo na ang kanyang puso. Amen. Everybody say praise the Lord. Tapos, tuloy ang biyahe. Pagdaan namin sa Imay Left, at ibang mga checkpoint ng Abu Sayyaf, kaway-kaway lang si robot. Binaba niya yung bintana. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, hindi na kami hinarang. Hindi alam ng mga Imay Left kung ano yung laman sa loob. Pagdating namin sa kampo, nangaral ang mahal na pastor.
walang kuryente doon. Mabuti, bumili ako ng megaphone. Sabi niya, Brother Danny, yung sinabi kong megaphone, dala ko po malapastor. Nangaral ang malapastor. Nagpuri muna, joyful songs, solemn songs, tapos nangaral. Akala ko, pag mangaral ang malapastor, yung malumanay. Kasi sanay na tayo na pag mangaral ang malapastor, talagang matapang sa telebisyon, sa mga krusada. Lalo na yung expose niya ng communism and satanism, talagang grabing tapang. Pagdating sa kampo ng Abu Sayyaf, doble ang tapang. Sabi niya mga pastor, pupunta kayo sa impyerno pag hindi kayo magsisi. Habang hawak-hawak yung mga Armalite ng Abu Sayyaf, nakatutok sa mga pastor, tinuro niya, magsisi kayo. Tanggapin yung malapinon. Magsisi kayo, sabi niya. Pag hindi kayo magsisi, pag mamatay kayo, impyerno kayo. Akala ko, ratratin na kami. Tapos sumigaw si Robot, Pastor Almeida, tama na. Madilim na kasi mga alas 6 ng gabi na yon. Aalingaw-ngaw na yung boses mo. Maririnig na tayo sa sundalo. Malapit lang ang barracks ng Philippine Army. Tapos sabi ng malapastor, taas ang kamay. Tanggapin ang malapinon. Nagulat ako minimal. Yung ibang Abu Sayyaf nakayuko. Binaba yung baril habang nanalangin ng malapastor. Wala po silang maggawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala ko, minamahal, 1987. Nabasa ko sa Cagayan de Oro. I was in Cagayan de Oro City during that time. Nabasa ko yung naka-front page ng Inquirer at Malaya at Philippine Star. May isang pastor na magkrusada sa Luneta, beware, communism is satanism. During that time, under pa tayo ng tinatawag na revolutionary government dahil ang Constitution hindi na po sinunod nung after ng EDSA Revolution. Tapos, lahat ng mga elected officials pinalitan ng mga OIC. Ang mga OIC na yon ay mga supporter ng NPA, mga opposition candidate yun against Marcos. At alam po namin, minamahal, na yung mga, yung sa amin sa Bohol, yung mga umupo na mga OIC ay konektado sa New People's Army. So ang mga pastor, nabasa ko doon na magkrusada, communism and satanism. Sabi ko sa sarili ko, kakaibang pastor to. Walang pastor na makakagawa ng gano'n. Kasi sa mga meeting ng mga NPA, kasi naka-attend ako ng meeting mga ilang beses, bago ka kasi recruitin ng NPA, mayroong meeting yan. Lecture. Tapos, ang last doon, bibigyan na kayo ng mga assignment. Halimbawa, ikaw ay kolektor sa barangay na yon. Ikaw mangulikta ng revolutionary tax. Yung iba naman, sila yung pasabilis. Sila yung taga-pasa ng information. So, iba't ibang posisyon yan. Tapos, papiliin ka kung anong alias mo na malayo sa pangalan. So, ang alias ko na binigay ko sa kanila, Spider. Kasi naglalaro pa ako ng Spider noon. Kaya ayaw naman nilang mag-alias ako ng Danny, kasi Danilo pangalan ko. Sabi ko, Danny. Sabi nung uncle ko, yung kapatid ng papa ko na NPA leader, huwag yan. Makilala ka. Malapit lang sa pangalan mo. Sabi ko, Nilo. Ayaw din. Naglalaro pa ako ng Spider noon. Sabi ko, Spider na lang kaya. Nagtawanan sila, maganda yan. Spider. Spider ako. Tapos nung tinisting na kami kung sino matapang pumatay, ako pag tinuro ng kasama ko,
15 kami mga kabataan na, kasi by batch yan eh. Hindi namin kilala kung sino yung mga kasama namin. Akala ko ako lang. Pagdating ko doon, nagulat ako. Yung kaibigan ko, nandoon na rin. Oh, nag-recruit ka pala dito? Oo. Tapos, ganun sila mag-recruit. Gabi-gabi kasekrito. Tapos hating gabi magkita-kita. Katukin lang yung bahay mo, 2 beses, tuktukin ng bato. Yung haligi, pak-pak. Kasi sabihin niya, may kakatok mamayang gabi sa bahay niyo, baba kayo. Huwag niyong kausapin kung sino yung kakatok. Pag gano'n, kakatok, 2 beses. Pagbaba namin, nakapiring yung nag-abang. Mama namin, mga kapatid, tulog na. Oh, punta na kami doon. Pagdating namin doon, inundoon na yung mga barkada ko. Kita-kita na kami doon. Eh, nung tinisting na kami ng sinong matapang pumatay, ako yung tinuro. Dahil yung NPA leader, uncle ko, kapatid ng papa ko. Si Spider. Tapos, tinawag ako. Nung tinawag ako, pinagalit ako ng pinagalit. Isipin mo, yung tao na yan ay nag-tridor sa'yo. Siya nang report sa'yo sa militar. Tapos, mapahamak ang buhay mo dahil sa kanya. Uminit na yung tainga ko. Nung uminit na yung tainga ko, binigyan ako ng pamalo. Sabi ko, bakit pamalo? Bakit hindi 38 caliber? Kasi pistola noon, karamihan, 38 caliber. Bakit hindi pistola? Pamalo. Sabi, nandyan sa puno ng kahoy, puntahan mo doon. Nandun, nakagapos ang patayin mo. Punta ako, mag-isa. Pagdating ko doon, aso pala. Nakatali. Gumaganon pa yung buntot ng aso, mabait. Tapos, ganun ako ng pamalo. Sumigaw sila. Tirahin mo na. Hindi naman alam kung anong mayroon doon. Aso, sabi ko. Baka kung hindi ko ito tirahin, baka akong barilin. So, dahil naawa ko, dito sa ulo ko tinamaan, gumanon yung aso. Tapos, tinanggal ko yung tali, hinila ko. Nagtawanan sila. Ay, aso pala. Pagdating doon, nakaikot ang mga tao sa sityo, kasi sityo yun ng barangay namin. Sabi nung leader, itong aso na to, binili na namin sa may-ari. Pinatay namin to, dahil pagpapasok kami dito, siya yung sasalubong at nag-ingay. Tumatahol. Ngayon, pagayahin ninyo ang asong ito, ganun din ang mangyayari sa inyo. So, pag makita nyo kami dito, huwag kayong gumaya sa aso na magtahol-tahol. Huwag nyo kaming ikwento kahit sino. Ayun, tinakot na. Tinakot na yung mga tao. Ganun lang pala, parang saywar lang, no? Tinakot. Yung mga kasama ko ng mga iba, nagulat ako, may baril na silang bitbit. Yung pala, pinahiram sa kanila. Sinabihan sila na, baka gusto mong subukan. O di, nilagay din nila sa katawan yung Armalite, tapos mga bala. Nakita tuloy ng sityo na may baril sila. Ayun, na-report na kami, mga NPA na kami lahat. Pero wala pang NPA doon. Nire-recruit pa lang kami, wala pang NPA sa amin. Dahil doon sa baril na hawak, na pinahiram, NPA na daw kami. So nilusob kami ng Marines sa barangay namin, no man's land 1 linggo. Tingnan mo yung prohisyon ng NPA. Pero ngayon, minamahal, tayo ang sumisigaw, beware, communism is satanism. Dahil wala talagang Diyos ang komunista. Yun ang sinisigaw ng Malapastor, 1987 crusade. May nagbanta sa kanya, nabarilin siya sa Luneta. Minisyonan ang Malapastor. May mga NPA galing sa Central Luzon, Bicol Region, galing sa Visayas, Cordillera, para pagpistahan ang Malapastor, barilin sa Luneta. Pero hindi nila alam na ang man of God, ang Malapastor, nag-ayuno, hindi kumain, hindi uminom ng tubig, araw at gabi, para mamulat ang ating mga kababayan na ang komunismo ay satanismo. At napatunayan ko yan dahil nung nakausap ko yung commander ng NPA,
na uncle ko na nabaptize na rin sa atin dahil nung pagpasok namin sa kampo ng Abu Sayyaf, nabalitaan niya, bumisita sa aking mga kapatid at mga magulang, aking ina, sabi niya, nabalitaan ko si Danny nandoon sa Abu Sayyaf. Opo. Sabi niya, kaming mga NPA, naaawa pa kami. Pero si Danny, hindi makakalabas buhayan. Pira-pira ang mga Abu Sayyaf. Walang ideolohiya yan. Pera lang yan. Pag magkano yung hiningi na ransom kay Danny, pag hindi may bigay, pugot ulo. Yang hiningi sa akin, 10 million. Tag 10 million kami lahat. So, 13 kami, 130 million. Kahit 100,000, hindi makapag-ipon ang mga loved ones ko. 10 million, so imposible na. Sabi ng uncle ko na commander ng NPA, pag makalabas si Danny buhay, magpabotismo ako sa inyo. Sinabi niya sa kapatid ko, na dati iglesia na nasa atin na. Dahil yan ay patunay na may Diyos. Nakalabas ako buhay, ako ang unang lumabas. Nabalitaan niya, nakita ko sa TV, sa balita. Lumapit sa kapatid ko, sabi niya, bautismuhan mo na ako. Tingnan mo. At nung nagkita kami personal, sabi niya, alam mo Danny, after nung EDSA Revolution, amin na ang Pilipinas. Pero nagtaka kami, bakit biglang nagbago? Kami mismo mga NPA nahati at kami na mismo nag-away-away. Yun ang resulta ng crusade. Everybody say praise the Lord. Sabi ko, nahati? Oo, nahati kami. CPP, NPA, hindi naniniwala sa Diyos yan. Diyan ako. Hardcore yan. Sabi ko, ano naman yung kahati? NPA, NDF. Ganun ba? Ang NPA, NDF, ang namumuno dyan, mga pari at mga pastor, naniniwala sa Diyos yan, sabi niya. Pero ang CPP, NPA, kay Jose Maria Sison kami, walang Diyos. Pero nung nakalabas ka sa kampo ng Abu Sayyaf, may Diyos pala. Tingnan mo. Amen? Isaiah 54:17. Ano pong sinabi dyan? At Isaiah 41, 10 to 13. 54:17 ng Isaiah. Dito po sa Book of Isaiah, aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 54, talatay 17. Sabi dito, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo, sa kahatulan iyong hahatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Isaiah 41, 10 to 13. Ito po sa Isaiah 41, 10 hanggang 13. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay, silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigmalaban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Yun po ang karanasan natin. Karanasan ko. Bakit ako nakalabas, unang-unang nakalabas? Imasakir na kami nung panahon na yon. Dahil sabi ng mga pastor, labas tayo. Baba na tayo.
Kasi birthday ng ating beloved Mama Ter, asawa ng mahal na pastor. Baba na tayo. July 28 yung birthday niya. So, balak na mahal na pastor bumaba July 27. Ipumasok July 1. Pag sabi baba na tayo, ligpit na kami, at baba na kami. Baba na kami sa kubo. Nagkita ng Abu Sayyaf. Ano yan? Saan kayo punta? Uwi na kami. Ay, hindi pwede. Sabi, hindi pwede. Tawag si robot, takbo. Sabi ni Mal Pastor, within 30 minutes, no? Within 30 minutes, dapat nandito na si robot. Nako, pagdating ni robot, wala pang 30 minutes, hiningal. Bakit, Pastor Almeida? Uwi na kami. Ay, hindi pwede. Sabi ng mahal Pastor Baydani, puntahan mo. Basahin mo itong Isaiah 54:17. Pinuntahan ko. Ano yan? Sabi ni Susokan. Sabi ko, mayroong mensahe po ang aming mahal Pastor, pinaabot sa inyo. Ano yun? Binuksan ko yung Bible. Pagbukas ko sa Bible, sumigaw sila, Allahu Akbar! Bawal yan! Sabi ni robot, hindi pwedeng buksan yan, Danny Boy, kasi Danny Boy tawag sa akin. Nandito yung mensahe. Nagsinyasya kayo susukan. Sige, babasa. Pagbasa ko, walang almas na ginawa na tao magtatagumpay. Hindi pa ako tapos. Lumusob na sila sa akin. Galit na galit. Punta ko kay Mahal Pastor. Sabi ko, Mahal Pastor, binasa ko na. Pero hindi ko natapos. Sabi ko, binasa ko na. Nagalit? Sabi niya, galit na galit po, Mahal Pastor. Pagalitin mo pa, balik ka, pagalitin mo pa. Bago ako bumalik, nagtanong muna ako, bakit po, Mahal Pastor, kailangan pagalitin? Sabi niya, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag hindi sila magagalit sa atin. Ayun, bumalik ako. Binasa ko yung Isaiah 41:10-13. Huwag ka matakot, huwag ka malupaypay. Hindi pa ako tapos. Talagang lumusob na si Mahal Pastor ng nilusob. Gusto na nilang pugutan ng ulo. Nung hinatak ni robot ang paa ni Mahal Pastor, ihulog siya sa kubo. Kasi nasa kubo siya nakaupo. Hinatak yung paa, sumigaw ang Mahal Pastor, Hallelujah, praise the Lord. Nasubasob si robot. Umakyat. Akala ko itulak. Inakbayan ng Mahal Pastor, sabi niya, mahirap talaga patayin ang tao ng Diyos. Maya-maya biglang bumaling sa akin, Danny Boy, sama ka sa akin. Pagtayo ko, lumapit ako kay Mahal Pastor, sasama ba ako sa kanya? Sama ka! Nako, sabi niya, 15 minutes lang, dalhin namin si Danny Boy. Yung pala, ako ang pupugutan ng ulo. Kinulong ako doon sa bahay ni robot, alas 10 ng umaga, pagka alas 4 ng hapon, tapos na yung meeting nila, pinalabas na ako. Bago ako pinalabas, may pumasok. Sinabi niya sa akin, naawa ako sa'yo. Ang pinag-usapan namin, ikaw. At ang final na usapan, pupugutan ka ng ulo. Sampol. Dahil sobrang tapang nyo, ikaw ang sampol. Pero, huwag kang paluhod-luhod, huwag kang magmamakaawa, mag-smile ka lang habang ginugulgol yung liig mo. May tendency pa na hindi ituloy. Inisip ko na yun, paglabas niya, pag ginugulgol na yung liig ko, mag-smile lang ako, may tendency hindi ituloy. Paano kung kalahati na? Paano kung kalahati na yung pagulgol? Nung binuksan na, naalaala ko yung sabi ng Mahal Pastor nung unang araw, walang iiyak. Baka sabihin nila, takot tayo. So, nag-smile ako. Kasi nung unang araw, nag-smile kami, kahit tumutulo yung luha namin, nag-smile kami, nakatingin lang ang Abu Sayyaf sa amin.
Paglabas ko, nag-smile na rin ako. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Paikot-ikot ako, di nakaikot sa akin eh. Nakatutok yung mga baril eh. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ay hindi talagang tapang, parang mga leon. Tuloy-tuloy pa rin ako, naka-smile ako. Pag sabi ko, pagbabaril ako dito, huling smile ko na to. So, hallelujah, praise the Lord. Yung galing sa puso talaga na smile na kung barilin mo ako, okay lang. Maya-maya, mayroong nag-smile. Mayroon namang biglang tumawa hanggang tumawa na lahat. Pagtawa na lahat, mayroon ako narinig, Daddy Boy, dito ka sa akin. Paglapit ko sa kanya, si robot pala. Sabi niya, kita mo yung sasakyan? Opo, hindi matuloy ang pugot ng ulo, sumakay ka dyan, mauna ka. Tingnan mo. Amen? Para pag hindi ka pala takot sa kamatayan, hindi ka mamamatay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ako na yung nagdala kay yung ambasador ng Libya, si Asarok, para mag-usap sila ni Robot. Ako ang guide. Ako ang kontak kay Robot. Pasok kami halos hating gabi. Yung anak ni President Gaddafi ng Libya, ako din ang nag-guide para makapasok sa kampo ng Abu Sayyaf hanggang natapos na yung usapan nila, nakalabas na yung mga hostages, biglang nagdeklara ng all-out war ang gobyerno. Nung nagdeklara ang all-out war ng gobyerno, nasa baba na ako noon. Hindi pa ako nakaakyat. Binumban na yung kampo. Nandoon ang mga pastor kasama kong prayer warrior. September 16. Halos 2 linggo yata yun. 16 to October 2. Nakalabas buhay ang Jesus Miracle Crusade. Ni Galos, wala. Sabi ni General Tolentino ng Philippine Army, 49 na bala ng kanyon ang pinaulan. Hindi pa kasama yung machine gun ng galing sa helicopter. Hindi pa kasama yung mga bala galing sa mga commandos na lumulusob sa kampo. Hindi pa kasama yung tura-tura na naghulog ng bomba. Iningatan ng Malapino ng kanyang mga lingkod. At nung kasagsagan ng all-out war, wala nang dalang baril si Robot. Sabi niya, dito na lang ako kay Pastor Almeida. Safe ako dito. Pag sinabi ni Pastor Almeida, magpahinga tayo, pahinga tayo. Siya ang susundin natin. Pag nandyan na yung helicopter, nandyan na yung mga kanyon, sabi ng mga Abu Sayyaf, mga haleluya, magpuri na kayo sa Diyos nyo para maligtas din kami. O, tingnan mo yan. Amen? Nung nakalabas ang Jesus Miracle Crusade, ang mga Abu Sayyaf na naiwan, ayun, wala na silang proteksyon, naubos. So, we are protected by the prayer of the man of God. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi nagkrusada ang malapastor ng Beware of Communism and Satanism, that was 1987, halos isang buwan na krusada yon, komunista na sana ang Pilipinas. Ngayon, dumami na naman sila. Akala nyo, konti lang. Commanders mismo ng NPA sa Marag, nakausap ko. Na-baptize na rin sa atin. Mga commander sa Sinundungan Valley, kapatiran na natin. Mga milisya ng bayan dyan, baptize na rin sa atin. Sila nagkwento sa akin. Mas marami ang NPA ngayon kaysa panahon ni Marcos Sr. Kasi ngayon, ang mga NPA, parang reservist. Kung may reservist ang armed forces, mayroon din silang reservist. Ano po ang reservist? Wala po silang dalang baril, pero anytime pwede silang makipaggera pag maisyuhan ng baril, pag maggera, pag magka-civil war. Ang iba sa kanila, doktor. Ang iba sa kanila, kapitan. Ang iba sa kanila, mayor. Ang iba sa kanila, businessman, mga engineer. Ang iba sa kanila, mangingisda, magsasaka. Membro ng party list. Million po sila. Ipanahon ni Marcos Sr., hindi po sila umabot ng milyon. Wala pa nga 100,000. Ngayon, milyon po sila. Tingnan mo yan.
So hindi sila kaya. Ang mga Chinese soldiers nakapasok na rin sa atin. Kunwari, terorista pala. No? Parang kapanahon ng gera ng Hapon, pasok ang Hapon dito, nagninegosyo, pag gera, sundalo pala. Ganon. Pero kung ang mahal na Pinoy ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Wala. Tumayo po tayong lahat, may namahal. If God be for us, who can be against us? Kung ang lahat, makasundaluhan, kapulisan, mga opisyalis sa gobyerno, magsisi lahat, magbalik loob sa Diyos. Sino man ang lulusob sa Pilipinas, hindi po sila magtatagumpay. Katulad ng Israel, nung unang Israel, nung wala pa silang baril na mga high-powered, hindi po nagtatagumpay ang mga kaaway ng Israel dahil kasama nila ang Panginoon. Ganon din tayo, minamahal. Para ipakita sa buong mundo ng Diyos ng mga Pilipino ay Diyos na totoo at buhay. Siya ang Diyos ng mga Israelita nung panahon ni Abraham, nung panahon ni Haring David, nung panahon ni Isaac, ni Jacob, nung panahon ni Moises. Hallelujah. So lahat ng mga baguhan, lapit na po kayo sa harapan. There are 4 requirements of salvation. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Matanggap mo ang kapangyarihan nagmumula sa mahal na Panginoon. Lahat na narito, to all our beloved visitors, come forward. Ati po mga kapatiran, gusto po ninyong ma-revive, samahan po ninyo ang mga baguhan. Lapit po kayo dito sa harapan. Nababahala na rin kayo sa mga problema, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kailangan dito minimum ma-revive tayo. Prayer works, sabi ni Irap. Nung nakalabas buhay lahat, dinala sa Heroes Hall ng Malacanang ang ating malapastor. Pinarangalan ng gobyerno, ng Senado, ng Kongreso. Lahat ng mga religious leaders ng panahon na yon ay nagsabi, sila man din ay nanalangin. Nagkaisa nung panahon na yon ang lahat na may Diyos talagang totoo. Dahil mayroong man of God, may tao ng Diyos na pinatunayan niya na may Diyos. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Before it's too late. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Anytime. Huwag kayong magtataka. Kung ano yung naranasan doon sa Middle East, baka makakita na rin tayo ng mga jet plane, mga warplanes. Kasi hula ng Bible yan eh. Pero sa mga anak ng Diyos, proteksyonan tayo na mahal ang Panginoon. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon Hallelujah! sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay, namulong
patusay tinis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kaibutin ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya aking iaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo na nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kaibutin ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya aking iaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Sa landas na panalangin mo, Hallelujah. Panginoon, tumagal Panginoon, sadyang kaibutin ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Aking iaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili na kataas yung mga kamay. Sumurga sa panlang ito, minamahal. Banggitin po nyo, taos puso. Banggitin po nyo, minamahal. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabisatan, iligtas mo sila sa kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan ng inyong
kung mayroon kayong karamdaman sa puso, tapat ng puso, sa dibdib, o sakit sa baga, o yan po ay bisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagdodroga, no, i-cast out po niyan sa inyong katawan sa pangalan ni Jesus. Tayo po yung mag-isang manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Jesus, hallelujah. Sa oras na malapinoon, humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali. Ano may naisip na gawa, nabanggit may mga labi na hindi kaya ayas yung malapan. Patawarin mo kami, mahal na Pinoon. Abutin mo ang pangailangan yung mga anumang makaramdamang taglay, mga bisyo, kahirapan, problema sa kanilang mga buhay, mahal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa panalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Willis Olmeda, ang yung propeta sa lang kapanahonan, sama-sama namin sinasaway ng mga gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of drug addiction, vices, problems, unbelief, and doubts, poverty, cast out, sickness be healed. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Sickness cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin, minamahal, isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ating mahal na Pinoon, minamahal. At bigyan po natin ng pagkataong magsalita ang ating pong Police Master Sergeant Dexter Pascua. Sir. Praise the Lord. Hallelujah. Pakinggan po natin ang ating pong mahal na Police Master Sergeant Dexter M. Pascua sa Station 2 ng Santiago. God bless. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Again, praise the Lord. Actually, I came here unprepared po. Pastor, brother, our life coach coordinated to us. Tapos ako po yung pinadala. So, just wondering, God has always a purpose kung bakit po ako yung pinadala ng aming boss. Besides, so wala po siya ngayon, nasa travel, and our deputy, nag-stay po siya sa aming office, and ako po yung pinadalang personnel just to represent. But I know it is with very purpose na nandito ako. Not just the presence of our unit, but of course, to celebrate with the Jesus Miracle Crusades Ministry. To all the preachers, brothers, sisters, members of the Jesus Miracle Crusaders International Ministry, visitors, people of God, good afternoon. It is with immense gratitude and privilege that we gather today as we celebrate the church anniversary. This is a true testament of God's unwavering grace and the enduring spirit of our congregation. As we reflect on this significant milestone, it is only fitting that we also acknowledge and honor those who serve as the pillars of this ministry, who are always committed in the preservation of morality, spiritual integrity, peace, and upholding the words of God. On behalf of the men in uniform of Police Station 2, led by Police Major Rogelio A. Soriano Jr., we extend our deepest respect and heartfelt appreciation for inviting us to deliver an inspirational message. Naniniwala po ba kayo na ang pulis ang pinakamalapit sa Diyos? Naniniwala po ba kayo?
Kapag may krimen, kalamidad, aksidente, sakuna, o kahit minsan pa nga pag may sunog, karaniwan ng sambit ng mga tao ay, Diyos ko, tumawag kayo ng pulis. Hindi po ba? Hindi po ba? Amen. Bilang isang alagad ng batas, kami po ay tinitignan bilang ehemplo ng katarungan, kapayapaan at inspirasyon ng karamihan. At sa likod ng aming tsapa at sa katuruan ni Brother Melanio Moises, ang aming life coach sa Station 2, kami po ay mga anak ng Diyos. Sa aral ni Mateo, Kapitulo 5, versikulo 9, nasusulat na pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat silang itinuturing ng mga anak ng Diyos. Sa aking pagnilay-nilay at karanasan bilang isang pulis, walang bagay sa mundo na mas mataas sa Panginoon. Ang rangko, posisyon, sa anumang bahagi ng gobyerno ay pansamantala, lilipas at lilisan. Kami ay binigyan ng pambihirang pagkakataon ng Panginoon upang gamitin ang aming katungkulan na mamuno para sa ikabubuti ng nakararami, at lahat ng iyan ay naaayon dapat sa batas at sa batas ng Diyos. Tayo ay pinanganak na hubad at tayo ay babalik ding hubad. Ano man ang kabutihan dapat nating ipamalas, ipakita at ipadama ay gawin natin ngayon sapagkat hindi na tayo dadaan pang muli sa ibabaw ng lupa sa parehas na sitwasyon. Kung may aral man akong napulot sa aking pagseserbisyo, ay walang iba kundi ang pagiging mabuti. Our body is the temple of God. By nature, we are good as we are being crafted in the image of God. In our daily mission to serve and protect, we often encounter the complexities of human society. It is this moment that we truly appreciate the profound impact of faith-based organization like yours, like your ministry. A sanctuary of peace and a moral compass that guides the communities toward righteous and compassion. The values we uphold in the PNP, integrity, service, and professionalism, resonates deeply with the spiritual principles you teach and we live by. We are both dedicated to fostering a just and orderly society, albeit though different, yet complementary means. While we work to enforce law and maintain peace on the street, you inspire ethical conduct, promote healing, and cultivate sense of unity within the hearts of our citizens. We are continually inspired by your unwavering commitment to uplift the less fortunate, to provide solace and grieving to the still moral values in the youth. These are the foundations upon which a strong and resilient nation is built, and your contribution are invaluable as your partner. We are committed to working hand in hand to create a safer, more harmonious community where faith can flourish and every individual can live with dignity and peace. May this anniversary be a renewed source of inspiration for your congregation, strengthening your resolve to continue your vital work. May your light shine ever brighter, guiding us all towards a future filled with hope, understanding, and divine blessing. Congratulations once again, and may God continue bless Jesus
Miracle Crusaders International Ministry, and all its dedicated member. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Sir, may certificate po kaming ibibigay. Certificate of appreciation is hereby presented to Police Staff Sergeant Dexter Pascua in grateful recognition of his presence, support, and active participation during the 33rd Church Anniversary and Crusade of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Santiago Outreach, held on April 9, 2026. The certificate is presented to the Santiago Police Station 2 through the leadership of Police Major Rogelio A. Soriano Jr. as a testament of his commitment to fellowship, worship, and spiritual growth, and in recognition of his participation in the said church event, given this 9th of April in the year of our Lord 2026, signed, ako po yung nag-sign dito, sir. Palakpakan natin ito yung mahal na Panginoon. Saan yung ating mga kameraman? And also to Patrolman Romeo Pagulayan, the same station. And Patrolman Julian Hill Macarobo. Kayo na po yung... Sir? Sinong tatanggap dito kay Police Staff, anong Police SMS? Police Senior Master Sergeant Edmond P. Beltran. Sa SWAT yata to, no? Police Senior Master Sergeant Willie Bilio and Police Staff Sergeant Marvin T. Aguinaldo and Patrolman Nathaniel Brian Contilio. Si ating hawakan mo lang. Okay. And kung nandito pa, ang ating Honorable Barangay Chairwoman, Delia A. Akain. Certificate of Appreciation is hereby presented to Honorable Barangay Chairwoman Delia A. Akain in grateful recognition of her presence, support, and active participation during the 33rd Church Anniversary and Crusade in the Jesus Crusade International Ministry, Santiago Outreach, held on April 9, 2026. The certificate is presented to the Barangay Chairwoman of Barangay Ambalatungan, Santiago City, as a testament of her commitment to fellowship, worship, spiritual growth, and in recognition of her participation in the said church event, given this 9th April in the year of our Lord 2026. Praise the Lord.